Yo, what's up mga kabiyahe? Ito nga pala ang day 2 ng aming Bicolandia Rides. Kasama ko dito si Master Iram at si Master Jetro. Bali dito kami sa Pinagpala, nagpalipas ng gabi. Nagiwan na rin ako ng sticker para remembrance sa lugar na ito. Time check, it's 3:52 in the morning. At sakto alas 4, umalis na kami sa Tagkawayan, Quezon. On the way na kami neto papuntang Del Gallego mga kabiyahe. Medyo madilim pa nga lang at wala masyadong poste ng ilaw dito kaya takbong chill lang. At dito na nga kami inabutan ng umaga bago magragay mga kabiyahe. Yung kalsada dito medyo malubak nga lang at talaga namang mai-enjoy mo ang magagandang tanawin at napakasulit at napakaganda ng pagsikat ng araw. Kung mapapansin nyo sa aking likuran, wala pa masyadong sasakyan. At this point may mga konting lusong pa mga kabiyahe pero hindi tayo dapat magpakasaya dahil alam naman natin na tuwing may lusong ay syempre merong ahon mga kabiyahe. Kaya naman habang may lusong sulitin natin ang pagpahinga at dito nga pala sa aming day 2 mga kabiyahe. Yo, what's up? Good morning mga kabiyahe. Woo! Kumain na ba kayo ng agahan nyo? Kasi ako kanina pa Kanina pa sobrang sarap ng aking agahan mga master. Non-stop kumbaga. Parang kakabagi na nga ako kasi sobrang dami na ng aking nakain. Sarap pa naman. Eto, hinahina na naman ako ng agahan. Kakatapos ko nga lang Eto na naman. Aray ko po. Grabe ba sa totoo lang? Yes mga kabiyahe, tuloy-tuloy pa rin ang ahunan namin dito sa day 2. Actually, sa buong rides namin sa Bicolandia, itong day 2 ang pinakamaahon mga kabiyahe. Kitang-kita nyo naman, kanya-kanya na kaming tayo sa aming mga saddle mga kabiyahe. Shoutout nga pala sa Halo-Halo Bikers, mga solid to mga kabiyahe. Kaya tara, handito na kami sa Ragay. Mga hita namin patuloy na umaaray. At this point mga kabiyahe, konting picture lang. Tapos may mahabang lusong yan, papuntang Taizan mga kabiyahe. Pero after ng lusong, syempre tuloy ang ahon. Ako tamang relax lang dahil kakatapos lang namin neto mag-agahan. Kitang-kita nyo naman mga kabiyahe, sobrang haba pa. Pag nakita nyo yung I Love Taizan na signage na yan mga kabiyahe, alam nyo na ang kasunod. Lusong na yan mga kabiyahe at tapos na ang ating paghihirap. Let's go! Woo! Sa wakas, nakarating na rin kami ng Sipokot. At this point mga kabiyahe, tapos na ang aming paghihirap. Kaya naman kinargahan ko na kagad ng 60 PSI ang aking mga gulong para swabe ang ating takbuhan. Kitang-kita nyo naman sa ating kanan mga kabiyahe ang napakagandang kabundukan hanggang sa makarating tayo dito sa City of Naga mga kabiyahe. Bali dito na rin kami nag-regroup mga kabiyahe at sabay-sabay na kaming pumadyak papunta ng Ginubatan. Dito na nga pala kami sa Pili mga kabiyahe. Mukhang kakatapos lang yata ng fiesta dito. Sayang di namin naabutan. Merong bundok dito mga kabiyahe. Akala ko mayon na. Pagdating namin ng Baaw, dito na kami kumain ng tanghalian mga kabiyahe. Grabe, sobrang sarap ng pagkain dito. Talagang legit yung lutong bahay na nakasulat. Pagtapos namin kumain, rekta ride out at nandito na kami sa Pulanggi mga kabiyahe. Tanaw ko na at sobrang ganda talaga ng Mayon mga kabiyahe. Kaso nga lang natatakpan siya ng mga ulap. Sana pagbigyan tayo ng pagkakataon na makita si Mayon ng buo. Bali nandito na kami sa Ligaw mga kabiyahe. Eto kitang kita at tanaw na si Mayon. Eto lang ang nasabi ko nung nakita ko ito. Bakit ganun? Marami pa ring ulap na nakatakip sa'yo. Nahihiya ka ba sa akin? Pero kahit ganun, nice to see you again, Mount Mayon. Bali nandito na kami sa intersection papuntang Tabaco City mga kabiyahe. Hindi kami dediretso ng Cagsawa Ruins dahil iikutin muna namin ang Mayon at dito kami dadaan papunta sa Tabaco City mga kabiyahe. Tara simulan na natin ang Mayon 360 Loop. Pinasok na nga namin ito mga kabiyahe at talaga namang ahon agad ang bumungad sa amin. Banayad lang pero habang tumatagal kasi pasakit ng pasakit. Eto mga kabiyahe, tanaw na tanaw namin si Mayon Volcano. Kaso habang paahon kami ng paahon, nilalamon naman siya ng ulap. Sana magpakita siya ng buo kasi ito na yung pangalawang pagkakataon ko na makikita ang Mayon. Pero kung hindi naman, sana pagbigyan pa ako ng Panginoon ng pangatlong pagkakataon para makapunta at masilayan ng buo si Mayon. Eto mga kabiyahe, nilamon na siya ng tuluyan. Papasok na nga pala kami sa Welcome Barangay Basag. Talagang basag ang tuhod natin dito mga kabiyahe. Dahil yung ahonan dito ay swabing swabe, mahaba-haba rin.
At this point mga kabiyahe, naiwanan na ako ng mga kasama ko. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalayo yung agwat namin, gatuldok na lang. Pero humabol tayo mga kabiyahe kasi ito si Master Iram ay medyo laspag na. Kaya naabutan natin siya, inalalayan ko na rin. Kita nyo naman, gapang siya sa 8.3% gradient. Aapir sana siya sa bata, kaso nalaspag yung bata. Oh, diba? Nakakapit! Grabe yun mga kabiyahe, mapapamura ka na lang talaga sa ahonan dito. Kaso nalungkot ako nung tuluyan ng nilamon ng ulap si Mayon. Eto mga kabiyahe, gabi na nung dumating kami dito sa kanto, papasok ng Mayon Skyline. Eto mga kabiyahe, bumaahon na tayo. 7.7% gradient lang naman. Kita nyo yan mga kabiyahe, yung ilaw sa taas, dyan tayo pupunta. 8 kilometers lang naman mga kabiyahe ang haba niyan. Ang tawag nga pala nila dito ay Mayon Rest House dati. Pero ngayon mga kabiyahe, Mayon Skyline na ang tawag. Oy, merong warning. Ano kayang ibig sabihin? So, ayun mga master, merong warning. You are now entering the 6 kilometer radius permanent danger zone. So, pupunta tayo ng Mayon Skyline. Dun yun sa taas. So, 6 kilometers na lang. Sobrang dilim ng ahonan dito mga kabiyahe. Nung nakakita ako ng cross sa gilid ng kalsada, medyo gumana ang aking pakiramdam at loob kasi alam ko merong gabay ang Panginoon. Maraming salamat po Lord dahil ginabayan nyo kami sa matinding ahon dito papunta sa Skyline. Bali ang ahon pala dito sa Skyline mga kabiyahe ay pwede nyo siyang ikumpara sa Sungay Tagaytay. Eto mga kabiyahe, pag nakita nyo yung signage na sky na yan, ibig sabihin 3 kilometro na lang bago kayo makarating sa taas. At eto na nga mga kabiyahe, ito ang malupit. Meron itong 568 meters na elevation gain. Kaya pagdating mo dito sa taas, sobrang lamig. 19%, 19 degrees Celsius pala ang lamig. Anong percent? Eto mga kabiyahe. Dito sa Mayon Skyline, grabe yung hamog. Grabe rin yung ahon, syempre. Grabe hamog dito guys. Yung kalsada, oh, Diyos ko po. Doon yan, paikot yan. May poste ng ilaw. Ayan, pababa. All the way doon. Doon kami galing, oh. Ayan, oh, yung ilaw na yan. Sayang lang, kaya ginabli kami. Ayan, bababa na kami. Ayan sa Master Jetro. Tumambay lang pala kami doon saglit. Pagkatapos bumaba na rin kami. Lumusong na napakahaba hanggang makarating kami sa Tabaco Town proper mga kabiyahe. Kung umabot ka sa puntong ito, maraming salamat. Huwag kalimutang i-like ang ating video, mag-comment ka kung anong iyong masasabi at pa-share na rin. So hanggang dito na lang mga kabiyahe. Peace, I'm out. Kita-kits tayo sa day 3.